So, lahat ng hayop na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin ay bawal din natin kainin. Then, meron namang hayop na ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin. Kahit saan ka, kahit nag-umrah ka, kahit nag-hajj ka, ipinag-utos niyang patayin. Sabi na sa hadith, khamsun fawasiq yuqtal na fil hilli wal haram. 4 na uri ng hayop na mapaminsala na papatayin kahit saan ka mapadpad. Kahit saan mo matagpuan, papatayin mo. Kabilang dito ang sa ibang hadith, ahas. Ang ahas, kahit saan mo patagpuan yan, papatayin mo. Ang ahas. Ang bawal lang patayin agad pag sa loob ng bahay. So ito, dapat malaman natin ang batas nito. Pag sa labas, basta pag nakita mo yan, papatayin mo yan kasi ipinagutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin talaga natin ang ahas. Pero pag sa loob ng bahay, kailangan mo munang itaboy ng 3 beses, sa ibang hadis 3 araw. Pag may nakita tayong ahas sa loob ng bahay, hindi natin pwedeng patayin agad. Kasi mayroong sahaba na namatay dahil pinatay niya agad yung ahas. Hindi siya nakatiis, pinatay niya agad yung ahas. Kaya hindi alam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko alam kung sino ang unang namatay sa kanila, yung ahas o yung sahaba. So, ibig sabihin, ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itaboy mo na. Bakit natin kailangan itaboy? Kasi maaari na ang ahas na yan ay jinn. Oo. Ay jinn, ikakampi natin. Oo. So, 3 beses itaboy natin. Itaboy natin ng 3 beses o 3 araw. Naintindihan? Okay lang ba yung signal natin? Okay. Maliban lang. Okay, may exemption pa rin. So, ang ahas sa bahay, anong kailangan? Itabi mo na, huwag ipatayin agad. Kasi maaari ka mamatay. Pag pinatay mo agad yan. Yun ang bayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa labas, papatayin agad. Sa loob, huwag mo na patayin. 3 times itaboy. Pag hindi pa rin tumakbo, patayin mo na. Kasi syaitan na yun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, mayroong 2 uri ng ahas sa loob ng bahay na hindi mo na kailangan itaboy. Pag nakita mo yun, hindi mo na siya kailangan itaboy. Ito yung tinatawag na sa Arabic, sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tinatawag na abtar. Ang abtar, ang una ng uri ng hadith, ay ahiyop na ahas at saka zu tufyatain. Yan ang 2 uri ng ahas na kapag nakita mo sa loob ng bahay, kailangan mo patayin. Ano yung abtar? Ang abtar, maliit siya na ahas, maliit lang. Maliit ang buntot. Maliit siya na ahas, maliit ang buntot niya. Yan yung abtar. Okay? So, nung sinurse ko yan, may nagsabi ng kulay green, may nagsabi ng kulay black. Basta maiksi ang kanyang buntot. Yung ahas na yan. Okay? So, mapanganib tong ahas na to. Pangalawang ahas, dutufyatain, may 2 guhit. May 2 guhit sa likod. Pag nakita natin ang 2 uri ng ahas na to, kailangan na natin patayin. Bakit? Kasi, kapag tinitigan ka niya sa mata at nakatitigan kayo, pwede kang mabulag. Pwede kanyang mabulag. O sabi ng ibang mga ulama, pag natuklaw ka niya, mabubulag ka niya. Pangalawa, ang buntis, pag nakatitigan sila ng buntis, makukunan ang buntis. Malalaglag yung bata. O kaya pag natuklaw, malalaglag yung bata. So, ganyan kapanganib ang 2 uri ng ahas na yan, ang tinatawag na abtar at saka zutufyatain. Yan ang 2 uri ng ahas. So, ang ahas ay kabilang sa pinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin, kaya naman ang ahas ay bawal kainin. Kasi pinag-utos niyang patayin. Kaya bawal itong kainin. So, hindi talaga pwede pakinabangan ng ahas. At yung mga nag-aalaga ng ahas, delikado yon. Anumang mapanganib sa buhay natin, bawal natin alagaan. Kasi inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Huwag ninyong ilalagay ang inyong sarili sa kapahamakan. Pangalawang uri ng hayop na pinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam,